Sa ating ebanghelyo ngayong araw, ikwinento na Jesus ang talinghaga tungkol sa magsasakang lumabas upang maghasik ng binhi. Alam ng isang magsasaka na hindi siya magtatanim ngayong araw at aani bukas. Kailangan ang panahon, kailangan ang pagtitiyaga, kailangan ang pag-aalaga upang mamunga ang binhi. Ganyan din sa ating pananampalataya. Sa tuwing nakikinig tayo sa salita ng Diyos, may binhing itinanim ang Panginoon sa ating puso. Kaya ang mahalagang tanong ay anong klaseng lupa ba ang ating puso? Ngayong araw din ay ginugunita natin ang ika-10 anibersaryo ng 2016 arbitral ruling tungkol sa West Philippine Sea. At maaaring maitanong natin, ano ba ang kinalaman nito sa ating pananampalataya? Ito ay may kinalaman sa katotohanan, katarungan, kapayapaan, kabutihang panglahat, at pagmamahal sa bayan. Ito ay may kinalaman sa buhay ng ating mga mangingisda na naghahanap buhay. May kinalaman ito sa ating mga sundalo, mandaragat, Coast Guard, at public servant na tahimik na naglilingkod. May kinalaman ito sa pangangalaga sa nalikha ng Diyos at sa kinabukasan ng susunod na henerasyon. Kaya may tanong din natin sa ating sarili, paano mamumunga ang salita ng Diyos sa ating buhay bilang Kristiyano at bilang Pilipino? Sa ating unang pagbasa, sinabi ng Panginoon na ang kanyang salita ay tulad ng ulan na dumidilig sa lupa. Hindi bumabagsak ang ulan na walang bunga. Ito ay nagbibigay buhay. Ganyan din ang salita ng Diyos. Kapag ito'y tinanggap ng bukas na puso, nagdudulot ito ng pagbabago. Sa panahon ngayon na puno ng maling impormasyon, panliling lang at pagkalito, tinatawag tayong maging mga taong nagmamahal sa katotohanan. Ang paggunita natin sa 2016 arbitral ruling ay nagpapaalala na ang katotohanan at batas ay mahalaga sa pagbuo ng kapayapaan. Bilang mga Kristiyano, hindi natin ipinaglaban ang katotohanan sa pamamagitan ng galit o puot. Ipinagtanggol natin ang katotohanan ng may kababaang loob. Hinahanap natin ang katarungan sa mapayapang paraan. Minamahal natin ang ating bayan nang hindi napupuot sa ibang bayan. At ito ang unang bungang nais ng Diyos, pusong umiibig sa katotohanan. Sa ating ikalawang pagbasa, sinabi ni San Pablo, ang paghihirap natin ngayon ay hindi maihahambing sa kaluwalhatiang darating. Maraming tao ang tahimik na nagdurusa. Nagdurusa ang mga mangingisda, nagdurusa ang mga pamilyang hirap sa kabuhayan, nagdurusa ang ating mga sundalo at mga taong naka-uniforme na nagsasakripisyo para sa kapayapaan at seguridad. Maging ang kalikasan ay dumaraing dahil sa pagkasira ng ating kapaligiran. Ipinapaalala ni San Pablo na ang buong sangnilikha ay naghihintay ng pagpapanibago. Kaya ang pangangalaga sa ating dagat at kalikasan ay hindi lamang usaping pangkapaligiran. Ito ay usaping moral. Ito ay pananagutan ng bawat Kristiyano. Ang tunay na pagmamahal sa bayan ay hindi lamang pag-awit ng lupang hinirang o pagwawagayway ng ating watawat o bandila. Ito ay pag-aalaga sa tao, pagprotekta sa mahihina, paggalang sa kalikasan, at pagtatrabaho para sa kabutihang panlahat. Ito ang ikalawang bungang nais ng Diyos, pusong
naghahangad ng katarungan at nangangalaga sa kanyang nilikha. Sa ating ebanghelyo, ang binhi ay ang salita ng Diyos. Ang lupa ay ang ating puso. May pusong parang daan. Narinig ang salita ng Diyos, ngunit hindi ito pumapasok sa buhay. May pusong parang batuhan. Masigasig sa simula, ngunit sumusuko kapag may pagsubok. May pusong parang dawagan, nasasakal ng takot, galit, kayabangan, pera, kapangyarihan, makamundong alalahanin. Ngunit mayroon ding mabuting lupa. Ito ang pusong nakikinig sa salita ng Diyos, tinatanggap ito at isinasabuhay araw-araw. Hindi ito perpektong puso, ngunit ito ay pusong handang magbago. Kung tunay na nakatanim sa atin ang salita ng Diyos, mamumunga ito ng katotohanan, katarungan, kapayapaan, malasakit, pagmamahal sa bayan, at tanong na mahalaga ay hindi lamang ano ang nangyayari sa West Philippine Sea. Ang mas mahalagang tanong ay ano ang nangyayari sa aking puso. Mga kapatid, ang isang bansa ay hindi lamang lumalakas dahil sa sandata, ekonomiya o kapangyarihan. Ang isang bansa ay tunay na lumalakas kapag ang kanyang mamamayan ay may pusong marunong magmahal sa katotohanan, naghahangad ng katarungan, nangangalaga sa kalikasan, at nagmamalasakit sa kapwa. At ang lahat ng ito ay nagsisimula sa isang pusong hinahayaang mamunga ang salita ng Diyos. Ngayong linggong ito, maaring may tanong natin sa ating sarili, sa ating pagninilay. Ang puso ko ba ay bukas sa salita ng Diyos? Namumunga ba ito ng katotohanan? Namumunga ba ito ng katarungan? Namumunga ba ito ng pagmamahal sa Diyos, sa kapwa, at sa ating bayan? Tandaan, ang katotohanan ay nagpapalaya. Ang katarungan ay nagtataguyod ng kapayapaan. Ang pusong bukas sa Diyos ay laging namumunga ng kabutihan. Naway gawin ng Panginoon na mabuting lupa ang ating puso upang ang Kanyang salita ay mamunga ng pag-ibig sa Diyos, pagmamahal sa bayan, at paglilingkod para sa kabutihang panlahat. Amen.